Ayan po mga kaibigan, mga subscriber ko, ay parang mukhang hindi yata ako masaya dahil dito sa balitang ito na ipapanood ko sa inyo. Dito po ay bagamat hindi po ako apektado rito, pero alam ko po napakarami nating mga kababayan ang umaasa lang sa Facebook. Yung po bang kakarampot na kinikita nitong marami nating mga kababayan diyan sa Facebook sa paggagawa ng mga kanilang mga content ay kahit paano po ay naitatawid nila yung kanilang buhay sa pang-araw-araw. At dahil po diyan ay talagang dito po sa ipapanood ko sa inyo, itong balitang ito ay talaga naman pong kalungkot-lungkot. Dahil ilang libo na naman po mga kababayan natin ang tiyak na maidadagdag dito sa ating mga naghihirap nating mga kababayan. Sabi ko nga po, marami po sa atin na mga kababayan ang umaasa dyan sa konting kita sa Facebook at ito pa po yung mangyayari. So dito po ang talagang hindi ko po alam kung talagang may malasakit o talagang pinapatay na ng bangag administration ang mga kababayan natin or mga taong mga nandito sa atin. Imagine nyo, alam naman po nila na talagang marami pong umaasa dyan sa Facebook na yan. At tapos ganito pa ang ginagawa nila at tinatrabaho na po nila. At aywan ko kung nasaan ang konsensya nitong ito. At ang katwiran po nila mga kababayan, para malaman ninyo, dahil sobra-sobra na raw pong pagkalat ng mga fake news, kaya nagalit na po sila. Ang PCO, ang bangag, nagalit na. At kaya po ipapasara na po yung Facebook dito sa Pilipinas. At yun po ang talagang ako po talaga yung unang nalungkot dahil alam ko po na marami pong umaasa dyan ng mga kababayan natin sa Facebook. At kung ganoon ay talagang dagdag po sa libo-libo nating mga kababayan, lalo na po yung talagang wala namang pong trabaho talaga at dyan umaasa. Naku po, ang bigat po sa buhay nun. Sabi ko nga po, kahit na hindi ako apektado dyan, unang-una hindi po ako kumikita dyan. At bagamat panay-panay yung aking pagpo-post dyan sa Reels at saka sa story, ay para lang po yan sa maipakita ko rin dito sa mga, yun po bang mga sinasabi kong nakapilang manliligaw po, para makona po sila, para hindi na po sila magtuloy pang manligaw sa akin at yan, nagtitiis sila sa init na nakapila dyan. At ganun na rin po dito sa mga ex ko na gustong makipagbalikan sa akin, ay kaya po nagpo-post ako ng yung mga mayordoma ko na nakayakap sa akin. Hindi ko naman po may gusto yun, ayoko po ng ganun Kaya lang po talaga, ang sinasabi po nila ay talagang hindi dahil sa mahal nila ako ay kung ano na yung pakahulugan nila doon. Hindi po. Talagang mahal lang nila ako dahil nga kakaibang araw talaga ako. Una, sa edad ko na lang na 177 years old ko na, talagang kakaiba na. So kaya po talagang mahal na mahal ako nitong mga mayordoma ko, kaya yun nakayakap sila sa akin lagi. At yun nga lang, sa pagtulog ko na, hindi na nila ako masasamahan sa pagtulog ko sa kwarto ko kasi unang-una, pag natutulog pa ako, nakalutang po ako sa kama ko. Hindi po nakalapat yung likod ko sa kama kundi nakalutang po ako. Kaya hindi nila ako masasamahan. At yun, pagka sa mga papos-pos lang namin, yun, nakayakap sila. Ang purpose ko naman po doon ay para hindi na magtuloy itong mga manliligaw ko na. Sobrang dami po talaga. Ay hindi ko alam kung bakit ganun na lang. Ay ang dami-daming may nangangarap na magka-girlfriend ay hindi sila sinuswerte, pero bakit naman ako sobra-sobra yung kung ito papatusin ko lahat itong mga ito
ay willing daw sila pagsabay-sabayin ko eh. Pero hindi nga po ganon. Ayoko po ng ganon. At ito na po yung katunayan na ito na po yung sabi ko nga lungkot na lungkot ako. Kaya kung mawala man po ang Facebook, aywan ko kung paano pa yung communication natin. Kaya gaya po nito, ugaliin nyo pong dito kayo tumutok sa YouTube channel natin para kung meron po akong announcement dito ay malalaman ninyo kung ano yung mga importanteng announcement ko, ano. So, dahil ang Facebook po nanganganib po na matanggal dito sa Pilipinas. At ito na po, ipapanood ko na po sa inyo, paparinig ko actually. So, ito na po Grabe, nakakalungkot to. Warning sa lahat ng Facebook users sa Pinas. Posibleng magkaroon ng mass restriction dahil sa utos po ng gobyerno. Kasi po naglabas ng joint warning ang PCO or Presidential Communications Office at DICT or tinatawag na Department of Information and Communications Technology laban kay Meta. Dahil po ito sa talamak na fake news at misleading ads. Pinipwersa na ngayon si Meta na maghigpit sa ating lahat. Now, ano po ang magiging epekto nito sa ating mga creators? Mas magiging trigger happy ang AI ni Meta. Isang maling keyword or panic-inducing na caption lang, baka ma-restrict or masyado banda ang account mo. Okay, now, tutorial time. Pumunta po agad tayo sa settings at i-check ang ating mga account status at support inbox. Siguraduhin green lahat yan bago mag-roll out ang mas mahigpit na guidelines ngayong April or sa susunod na buwan. Huwag po nating hayaang maban ang ating mga account at mga account ng ating mga kaibigan. I-share mo ito para makapaglinis din sila ng mga account nila, at kung hindi ka pa naka-follow, follow mo na ako for more safe posting tips. Actually, ito pong binalita na ito ay just sa paghihigpit lang po. Pero ang totoo po niyan ay halos hindi mo na po mapapakinabangan ang Facebook dahil nga po doon sa ito sa sinasabi na paghihigpit. At konting mali lang, ibaban ka na. So, wala pong pagkakaiba doon sa wala na ring silbi ang Facebook dito sa atin. Dahil lang dyan sa nagalit lang sila, dahil sa yung mga di umano pagpapakalat ng may puso negro sa giliran nitong si Bangag. Ay totoo naman, ano bang doon? Ano bang masama doon? Ay totoo naman. At ang hindi nga lang totoo doon ay yung namatay siya. At pero marami po ako napapanood pero hindi naman na direktang sinabi na itong si Bangag mismo ay patay na. Anyway, yun po ang dito po ako nalulungkot dahil nga sabi ko nga madadagdagan na naman yung mga kababayan nating maaaring maghikahos sa buhay. Ay samantalang ito po, mayroon po akong nakikita. Alam niyo po ba yung kababayan nating parting Mindanao, ano? Yun po bang makikita ninyo ay lalaki po yan na nagiging babae. Pero alam niyo po ba na kahit papaano po ay nakapagpatayo ng kanyang dream house pero hindi naman po kalakihan dahil lang po sa Facebook. So yun po ang sinasabi ko rito, yun ang nalulungkot ako din sa mga kababayan ko kung sakasakali. Ano pa man yan, isara man yung Facebook na yan o higpitan man yan, parehas lang po yun. Wala pong pagkakaiba. Anyway, at tapos na po tayo dyan. Ang sinasabi ko lang po rito ay yun po bang para yan lang ay gigipitin mo yung tao. Palibasa kayo walang kaproblema sa buhay dahil nga 'di ba kinulimbat nyo na lahat yung pera ng gobyerno. Kaya wala po kayong problema dahil bilyones ang mga pera ninyo. Paano po itong mga mahihirap nating kababayan? At umaasa lang po dyan sa social media platform na yan. Ay ako sabi ko nga po ulit-ulitin ko, hindi po ako apektado dyan dahil unang-una.
sa lahat po ng social media platform ko, kagaya po dito sa YouTube channel ko, mayroong kita. Bakit hindi? Bakit wala? At kahit pa paano talagang malaki. Ano? Pero ilang beses ko po bang sinabi sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi yan, magmula po nung sumahod itong YouTube channel ko, ni centavos po hindi ako nag-withdraw dito. Bakit? Paulit-ulit ko rin po sinasabi, hindi ko po kailangan ng pera. At ito pong kita or sweldo dito sa YouTube channel ko, ibibigay ko lang din po ito sa mga subscriber ko. At yun nga lang, dadaanin natin siguro sa raffle. At hindi ko naman po kayo mabigyan lahat-lahat. At siyempre sa raffle po natin dadaanin. Wala pa po akong wini-withdraw dito kahit ni centavos. Yun po ang isa sa naghahamon ako na i-challenge nila ako na ipakita ko yung bank account nitong YouTube channel natin na kahit piso wala pong nakalagay doon na withdraw. Puro deposito po yan na galing sa Amerika na i-transfer po dyan sa bank account natin na yan. Hindi po pala natin bank account ko lang pala dito sa YouTube channel. At yan po ay talagang tutuparin ko po yung sinabi ko na ito pong lahat ng mga kita ng YouTube channel ko ay para po ito sa mga subscriber ko. Kaya nga po, dangan nga lamang po talagang sobrang pagod ko na po kasi kaya hindi ko na po itinutuloy yung parapol ko doon sa John Birana Vlogs. Natatandaan niyo pa po ba yun? Nandun pa rin po sa timba. Nandiyan po sa likod ko, yung nandyan sa baba. Ay yung mga pangalan po ninyo na nakapagpadala ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV at saka doon sa John Birana Vlogs. So, ayan po. At nandyan pa rin po, hindi pa rin po nawawala yung inyong mga pangalan dyan. So, kung kayo ay nakapag-send ng katibayan na nakapag-subscribe kayo, sigurado po may chance kayong mananalo. Pero yung hindi po nakapag-send, ay wag po kayo mag-antay na sabihin nyo sa akin na bunutin ko naman yung pangalan nyo. Wala pong ganun. So, yan lang po ang masabi ko. At anyway, ang isa pa po itong tatalakayin natin ay yung tuloy-tuloy pa rin po yung pagnanakaw nitong mga nandyan. Lalo na po sa DPWH. Tuloy-tuloy pa rin po. At siguro talagang ang hindi po titigil ito hanggat hindi nasisimot yung pera ng bayan. Kaya nga mangungutang na naman ang bangag. Alam niyo po ba kung magkano na, kung ilang trilyon na po yung utang ng Pilipinas? Noong nakaraan pa po yun, 18 trilyon na. At parang ngayong bago na yata, parang mahigit ng 20 trilyon. So, nung panahon po ni Duterte, nasa 6 trillion lang po yan. Imagine ang laki po ng difference. Tapos sasabihin nila na ito raw si Duterte ang nagpauso ng mga nakawan na yan. Ay kung nagpauso, di sana doon pa trilyon na yung utang natin. Anyway, kahit naman anong sabihin nila, wala naman talagang naniniwala na talagang lahat ng putik ibabato nila. Kagaya itong Madriaga na ito, na tumistigo doon sa House of Representatives na itong si Luis Tro ang chairwoman ng impeachment trial. Mini trial daw yan. Talagang napaka-sinungaling nito Madriaga na ito. Anyway, sa totoo lang, kahit anong gawin nyo, kahit pa ma-impeach nyo si BP Sara, tandaan ninyo, mayroon pang 2 Duterte. 3 pa nga yan, Duterte yan. Nandyan pa si Pulong, nandyan pa si Basti. At baka sa susunod pa rin, magmi-mayor na rin yan si Kitty. Paakyat na po yan. So,
Kung yan lang ang target nyo si VP Sara, nagkakamali kayo. At titiyakin ko mas matindi kung si Baste ang maupo bilang presidente. Maniwala kayo sa akin, mas matindi yan. Kaya kayo ay ikaw Luistro, na ikaw yata ay tumitira ka na rin, ay kung nagsasalita ka, pangiwi-ngiwi ka na rin. Nandoon din, kompleto. Si Dilimaw na mukhang tubol, nandoon. Si Chill Jokno na pagkalalaki ng ngipin, na parang ngipin ng kalabaw. Yung si Sindanya, yung ngiwi, tatandaan nyo yung ngiwi, hanggang dito ang ngiwi. Ano yan? Sobrang ngiwi. Nandoon. Hindi na nahiya na humarap sa camera. Yung mga itsura nito, si Dilimaw na lang, tingnan mo, mukhang tubol. Mukhang garapata. Palibasa nga, ay nako, wala, hindi mo maintindihan. Si Luistro, pansinin nyo, pag nagsasalita yan, pangiwi-ngiwi na. Talagang ito. Talagang dapat itong gobyerno ito palitan na. Ngiwi republic na tayo ngayon dapat. Kasi puro mga ngiwi ang nandyan. Puro pa mga kawatan. O yung Luistro na yan, di ba? Sapin-sapin po ang kanyan, ang kaso niyan doon sa Katay. Yung po bang nasa sa gitna ng kalsada, yung nagre-reflect, pagka nailawan nagre-reflect. Imagine mo, wala pang 1 milyon, ginawa niyang 1 billion. See? Yung project niya sa Batangas. Talagang wala kayong mapipili dito. Puro mga magnanakaw talaga. Kaya puro mga ngiwi itong mga animal na ito. Sana sumabog na sa inyo yung mga pinagnanakaw ninyo. Maimpatso na sana kayo sa ninakaw niyong pirang paglamon ninyo, nilalamon ninyo. Maimpatso sana kayo, hayop kayo. Magkamatay na lang kayo, mga animal kayo. Anyway, at mabalik po tayo dito sa kwan. Ito sa Facebook na ito. Ibig sabihin, konting caption mo na medyo hindi maganda. Halimbawa, pag nag-post ako halimbawa, sasabihin ko halimbawa doon sa caption ko ay girlfriend, yung ex-girlfriend ko mukhang suso. Kwan agad yun. I-cut agad ng kwan yun. Ng Facebook yun. Ganon. Ay totoo naman talaga. Bagay nung sa akin pa nung kaya naging ex ko yung mga yan. Nung una yan, nung tinanggap ko yung mga yan, sa totoo lang wala ako niligawan isa sa kanila. Pero nagkaroon ako ng 999 na ex. Hindi po ako nanligaw kahit na sino. Wala po akong niligawan. Iyan ang totoo. At dahil nga sa noong araw, matatamis pa ang mga pananalita sa akin, ang sabi nila, karamihan sa kanila, puro pangako sa akin. Hindi naman natupad. Ano ba ang mga pangunahin nilang pangako sa akin? Ang sinasabi nila, Mr. Birana, sabing ganyan. Mr. Birana pa nung tawag sa akin dati, nung nanliligaw pa lang. Pero nung sinagot ko na, Daddy na ang tawag sa akin. Daddy, hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Aalagaan kita. Papaliguan kita. Lahat ibibigay ko sa iyo para lang lumigaya ka. Ano ang totoo doon? Puro sama ng loob ang binigay sa akin. Imaginin mo, hihingi ng kwan. Daddy, sabi ganyan, pwede bang hiramin ko yung credit card mo? Ako naman kasi hindi ako nagtatanong eh. Kahit kailan hindi ako nagtatanong. O sige, bakit? Sabi ko yung credit card mo, kaya pala hindi na magamit yung credit card niya, na ako rin ang nagbabayad, yung pala, lampas na sa credit limit. Ay kasi,
Sa totoo lang po, yan mga yan, lahat yan may mga credit card, lahat yan. At ang mga credit limit ng mga yan, 1 million ang mga credit limit niyan. At yun, hiniram. Mamalay-malayan ko, pagka nung dumarating na yung bill ko, ay putang ina. Mayroon na nga 3 milyon, 2 milyon. Kasi po, ang laki ng credit limit ng credit card ko talaga. Kasi nga, di ba, hindi naman talaga ako humahawak ng pera, sinabi ko yun sa inyo. Kaya puro credit card po ang gamit ko. O ngayon, ganoon. Pagkatapos nilang mabili yung gusto nila, pagkatapos nilang magpaganda kay Dr. Abilio, ayun, di-display lang pala doon sa ibang lalaki. Tapos ngayon, nung gumanda na sila at niligawan sila ng iba, tanggap. O ngayon, nare-realize nila na mas gwapo pa rin ako doon sa may pinagpalit nila sa akin. Kaya gustong-gusto pa na rin nilang bumalik sa akin. Ano ako? Kalag ka rin? O wag ako? Anyway, ayun po ang gusto ko lang ibalita sa inyo, itong paghihigpit ng mita. At maraming lalo ng magugutom na ating mga kababayan. Kasi diyan lang naman po talaga sila kumikita. Anyway, maraming salamat po at panatilihin nyo lang po na nakasubaybay lagi dito sa YouTube channel ko para nalalaman pa rin po ninyo yung mga ibang babalita ko. At meron po akong gustong sabihin pa sana, kailan mahaba na po tayo sa mga susunod na po yun at kung hindi ko makalimutan. Bagay kung makalimutan ko naman ay naaalala ko rin naman. Anyway, maraming salamat po at ito lamang po ang paulit-ulit ko sinasabi. Tiwala lang po sa ating Panginoon, pananampalataya lang po sa ating Panginoon. Sisiguraduhin ko sa inyo, darating na yung madalas niyong naririnig sa akin na biyayang walang katapusan ang darating sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.